Rico po, ang presyo ng gas, 'di ba? Parang linggo-linggo may kirot sa bulsa. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may mga paraan para labanan 'yan? Sa pagtalakay natin ngayon, bubusisi natin ang lahat ng paraan para makatipid. Mula sa mga biglaang rollback hanggang sa mga sikretong diskarte. Tara, simulan na natin. So, ito yung magiging game plan natin. Uunahin natin yung malaking bawas presyo. Tapos, sisilipin natin kung bakit ang gulo ng presyo ang depende sa lugar. Siyempre, pag-uusapan natin yung gera ng mga loyalty card at app. At sa dulo, ibibigay ko sa inyo yung ultimate saving strategy. Kaya huwag kang alis dyan. Okay, umpisahan natin sa magandang balita. Alam mo yon, pagkatapos ng sunod-sunod na pagtaas, sa wakas, nagkaroon din ng malaking rollback nitong Abril. Isang malaking ginhawa para sa ating lahat na motorista. 23 piso kada litro. Grabe, hindi yan typo ha. Yan yung ibinaba sa presyo ng diesel ng Shell. Imaginin mo na lang kung ganong kalaking tulong yan, lalo na para sa mga jeepney at truck drivers natin. Napakalaking bagay nito. At simula pa lang yan. Ngayon, tingnan nyo to. Kahit lahat sila nagbababa ng presyo, hindi sila pare-pareho. Kitang-kita, nanguna ang Shell sa laki ng bawas. So, dito pa lang, may aral na agad. Yung pagpili mo ng kumpanya, may epekto na agad sa matitipid mo. Hindi lahat ng gasolinahan ay pareho. At dahil nga hindi sila pare-pareho, dito na tayo papasok sa tinatawag kong price maze. Alam mo yon, parang puzzle. Kasi malalaman natin na ang tanong ay hindi lang kung anong kumpanya, kundi mas importante pa, saan ka ba magpapakarga. Pakinggan yung mabuti ito mahigit 60 piso kada litro. Yan yung pwedeng maging pagkakaiba sa presyo ng diesel sa magkaibang lugar sa Pilipinas. 60 piso? Ibig sabihin, kung pareho kayong may 40 liter tank, posibleng yung kasabay mo sa kalsada. Gumastos ng 2,400 piso na mas mahal keso sa'yo para sa isang full tank. Nakakalula, di ba? At para mas makita nyo, ito yung itsura niyan. May lugar na 108 piso lang ang diesel. Pero sa ibang lugar, umaabot ng 170 piso ang laki ng agwat. So, klaro no, ang lokasyon, hindi lang siya basta faktor. Siya ang numero 1 faktor sa pagtitipid. So, paano natin mahahanap yung mura? Dito napapasok yung konsepto ng price clusters. Ano to? Well, ito yung mga lugar kung saan sobrang daming gasolinahan na magkakatabi. Kaya yung competition sobrang tindi. Ang resulta, nagpapababaan sila ng presyo para makuha ka. At merong perfect example niyan. Kung taga Metro Manila ka, ituring mong gold mine ang Commonwealth at Fairview area sa Quezon City. Sinasabing ito ang cheapest gas price hub sa buong NCR. Pwedeng umaabot sa 10 piso kada litro ang matitipid mo kung dito ka pupunta. So, yan ang unang malaking tip. Kung kaya ng ruta mo, puntahan mo ang Fairview. Okay, so alam na natin kung saan. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano palalong makakatipid. Kasi dahil sa tindi ng kompetisyon, naglalabasan na ng mga sandata ang mga oil companies. At yan ang kanilang mga loyalty at discount cards. Halimbawa, si Uni Oil, malakas sila sa mga partnership. Kung SNR member ka, may bawas ka agad na hanggang 5 piso kada litro. Kung may East-West card na naman, wow! Hanggang 7 piso kada litro ang discount sa bawat karga mo yan Iba naman ang atake ng Shell. Parang bumuo sila ng sarili nilang reward ecosystem. Nariyo yung co-branded credit card nila with Union Bank na pwedeng umabot ng 12 piso per liter ang savings. Meron din silang partnership sa SMAC at yung sarili nilang Shell Go Plus app. Ang goal nila, simple lang. Ano man ang card na nasa wallet mo, may dahilan ka para sa kanila magpakarga. Pero teka,
Hindi pa dyan nagtatapos yung kwento. May isa pang layer, isang level up sa pagtitipid. At yan ay nakasalalay sa kung paano ka magbabayad. Papasok na dito ang mga digital wallet at bank promos. Dito, ang galing ng ginawa ng Sea-Oil. Yung Price Lock You app nila, napakatalino. Pwede kang bumili ng gas sa presyo ngayon. Itubago mo lang siya sa app at gagamitin mo na lang sa future kapag tumaas na ulit ng gasolina. Pupedamit mo yung Price Lock app kasama yung mga partner banks nila. May naaabot sa 5 piso kada litro kung RCBC o Atom Card ang gagamitin mo sa loob mismo ng app. Ang galing, 'di ba? Isa pang malakas na player dito ay si Maya. Ngayong Abril, may promo sila. 5% cashback. Gamitin mo lang yung debit card nila at ito yung pinakamahalagang part. Yung cashback na to, hiwalay pa to. Ibig sabihin, kahit may discount ka na sa gasolinahan, may babalik pa ring pera sa Maya wallet mo. Dito na nagiging sobrang interesante ang lahat. So ayun, marami tayong tinalakay, no? May discount jolly sa lokasyon, sa loyalty card, at sa payment method mo. Ngayon, pang sasama-samay natin yung lahat. Ito na yung pinaka-inihintay nating lahat. Ang ultimate tipid strategy. At ito, ang pinakasekreto sa lahat. Huwag kang mamili ng isa lang. Ang tunay na diskarte ay i-stack sila. Ipapatong-patong mo parang combo move sa isang video game. Pero para sa wallet mo ito At ganito lang yan kasimple, 3 hakbang lang. Una, pumunta ka sa isang price cluster, halimbawa sa Union Oil sa Fairview. Mas mura na agad yung presyo doon. Pangalawa, bago magpakarga, iabot mo yung SNR card mo para sa instant discount. At pangatlo, sa bayaran, huwag cash, kundi yung Maya debit card mo ang gamitin mo para makuha mo pa yung 5% cashback. At yan ang magic ng pag-stack. Nakuha mo na yung tipid sa lokasyon, sinamahan mo pa ng discount mula sa loyalty card, at pinatuan mo pa ng cashback mula sa payment app. Yan ang tinatawag na ultimate diskarte. Hindi ka na lang naghihintay ng rollback. Ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan para matipid. Kaya, ang huling tanong ko para sa'yo, na yung alam mo na ang lahat ng ito, mananatili ka pa ba sa dati mong gasolinahan dahil lang yun ang nakasanayan? O handa ka ng baguhin ang diskarte mo para sa mas malaking ipon? Nasa sayo na ang desisyon.